Magandang araw mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. Sa mga ka-sounds, bali dumating na dito yung ating T3000 dito na model ng Audiomaster na amplifier. Bali yung gagawin natin dito ngayon, wala muna tayong sound check dito sa ating amplifier na ito. Bali ipapakita ko muna sa inyo yung specs ng ating amplifier na ito at saka yung itsura nito, kung ano bang klaseng amplifier yung ating T3000 na amplifier. Bali yung presyo ng ating amplifier na ito is nasa 8,999, pero pag merong shipping fee yan, papayan sa kanyang suggested retail price. Pero kung may mga voucher kayo, makaka-discount kayo dito sa presyo ng ating amplifier na ito. Bali yung amplifier pala natin na ito, na-order pala natin ito sa Shopee. So punta na lang kayo sa Shopee, hanapin nyo na lang yung ganitong klaseng model ng amplifier. So hindi ko na lamang ilalagay yung link ng store dito mismo mga boss. Paalala ko lang, once na nag-order kayo sa online, bali risk talaga po yung pag-order dito. Kayo na lang bahala kung mag-order din kayo sa online dito, or mas maganda kung merong physical store na nagbebenta ng ganitong amplifier, doon na lang mismo kayo bumili mga boss. Dahil po yung mga ganitong klaseng online po, pag nag-order tayo, pag once na tina-travel po mga boss idol, no, talagang hindi maiwasan na may damage po yung inyong amplifier. Kagaya dito sa amplifier na ito, na-unbox ko na ito kahapon. UP lang naman, pero okay pa naman yung performance ng amplifier natin. Kaso lang yung kanyang case lang talaga is may damage talaga mga boss idol. So mga boss idol, ito yung ating karton no, ng Audiomaster no. Yeah po, T3000 Professional Power Amplifier. So yung PMPO niya is 3000 watts times 2. Open lang natin yung box natin dito mga boss. Yeah po, na-open ko na ito kahapon, tapos ito yung kanyang manual. So basahin natin yung kanyang wattage. Kasi nakita ko ito sa ibang mga video no, meron siyang RMS na nakalagay. So i-check natin. Bali dito sa kanyang RMS mga boss, so sa 4 ohms nasa 500 watts RMS siya times 2. Sa sa kanyang 8 ohms nasa 390 watts times 2 ito. Tapos pag naka-bridge siya sa 8 ohms is 1500 watts naman yung kanyang bridge dito. So wala siyang 2 ohms sa bridge. So yan mga boss, kayo na lang bahalang magbasa ng ibang specs dito sa kanyang manual. So tanggalin na lang natin siya sa kanyang karton mga boss idol. Yan po, so nung dumating sa atin ito, talaga pong may damage yung kanyang case. Bali binend ko na lang yan kahapon. So hindi ko kasi napansin, nakala ko kasi wala siya talagang damage. Pag nag-order kayo, meron na siyang kasamang USB. Pero hindi ko na ito gagamitin dahil may USB naman ako. So 2 piraso yan. So mga kasans, ito yung harapan ng ating amplifier no. Ayan po, napakaganda ng ating amplifier na ito. Maangas talaga yung itsura niya mga boss no. So ayan dito, meron siyang power switch. Tapos 2 saksakan ng PL ng microphone. So sa kabila pala dito, mic volume po ito. So yung kanyang music volume is isa lamang no. So sa mga nagsasabi na kagaya ito ng Joson Jupiter, medyo may hawig lang siya pero kuha lang naman siya no. Dito kasi sa volume niya, isang volume lang siya mga boss idol. So talagang integrated amplifier ito. Pero dahil meron siyang bridge mode, so semi-integrated power amplifier na rin siya mga boss idol. Pero dito yung volume niya, isang volume lamang yan, music volume isa. Tapos dito sa kabila, mic volume na po yan. Meron siyang delay para sa microphone, echo. Tapos dito naman sa kanyang music tone controls mga boss, no? Meron siyang bass, mid, treble. Tapos yung kanyang balance. Tapos yung kanyang input, yan po, BT, EQ. Yan po, mga play button ito. Tapos meron siyang USB slot mga sir idol. Tapos meron siya ditong level meter no. Ayan, pumapalo yan pag once na meron ng load. At saka yung kanyang monitor dito mga boss idol. Napakaganda talaga ng ating T3000 dito mga boss na amplifier na ito. Maangas yung kanyang design. Saka po recommended ko talaga ito mga boss idol, yung ganitong amplifier. Ito naman yung kanyang likuran mga boss idol. Yan, makikita po ninyo, meron siyang 2 exhaust fan. Magkabilaan yan mga boss idol. Tapos dito naman meron siyang bridge parallel stereo. So kuha na siya talaga mga boss idol no. May features na siya ng power amp talaga dito. Ito, speaker A, speaker B natin na out. Tapos dito naman sa kanyang audio output, may line siya dito. At saka sa sub out. Yung kanyang input naman, input B, input A, naka XLR po tayo dito. Tapos dito sa lock A, lock B niya na speak on mga boss.
Yan po, papunta, same lang din ito papuntang speaker mga boss idol. Familiar kayo sa sa Joson Jupiter Max. So halos naman lahat ngayon, pare-parehas lang naman yan mga boss idol, iba-iba lang yung brand. Kung makikita ninyo kagaya sa LX20 natin nung nakaraan, may mga kaparehas din siya ng mga likuran. Katulad ng hindi ko lang i-mention dito mga boss, pero may makaparehas din yung LX20 natin dati na mga na mga amplifier. Same lang din sila sa kanilang mga likuran mga boss, no. So ito pala yung nag-bend kahapon. So makikita ninyo hindi na siya halata, hindi na siya masyadong halata, no. Kasi nga inano ko siya, yung ginamitan ko siya ng plier. Tapos nilagyan ko siya ng karton para hindi magasgasan yung pintura niya. Pero kahapon talaga pong bend na bend yan, nakaganyan na siya, no. So halata talaga, bumunggo siya ng malakas tapos matigas yung tinamaan niya. Yan makikita ninyo talaga pong may yan, no, parang naka-bend pa siya, no. Yan po. So yan lamang yung diferensya dito sa ating sa ating amplifier. So yung mahirap lang dito kung sa Manila pa ito tinravel, kasi yung amplifier na ito galing lang naman ito ng Cebu. So almost 1 day lang yung tinravel ng amplifier natin. Yung mapapayo ko lang talaga sa mga seller ng mga amplifier na ito, make sure po nila na i-secure na mabuti yung mga ganitong amplifier, kasi nga tina-travel nila, no. Sana lang naman wag nilang pabilisan yung pag-package ng amplifier para at least walang damage pag dumating, no, yung mga amplifier. Mabuti lang ganito lang yung damage na. Paano na lang kung yung mga piyesa niya sa likod is baklasan talaga. Yun yung pinakamasakit na mga mangyayari pag sa online po, no. So yan, no, sa seller nito, sa binilhan ko nito. So next time sir, mas i-secure pa ninyo yung gamit, kasi nga dito mabuti lang ito lang po yung damage ng ng amplifier na ito. So mga boss idol, abangan nyo na lang yung mga second video natin dito. Bali sa sound check natin ito, bubuksan natin, i-check natin kung ano yung laman ng ganitong klaseng amplifier. Ititest din natin ito sa video, okay, tapos ititest din natin siya sa sound setup talaga, no. Gawin natin siyang pan Twitter, mid or bass mga sir, no. Depende na lang sa trip ng ating vlogs dito sa mga susunod na mga video dito sa ating Audio Master na T3000 na amplifier. Mga kasounds, hanggang dito na lang muna. Sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds. Siya kag himo ang uling box mo.